Mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos tungkol po sa aklat po ng Juan. Sa John chapter 15, basahin ko po yung talata muna na atin pong magkuligulayan. Ang sabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat tiyangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat tiyangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay gaya ng sanga na itatapon at matutuyo. Ang gayong mga sanga ay titipunin, ihahagi sa apoy at masusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, tingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Pinagpala po ng Diyos yung kanyang mga salita. So sa umaga po ito, ang pag-aaralan po natin, yung topic po natin ay binabagatan ko pong manatili at magbunga. Ang topic nga po natin ay manatili at magbunga. So napakahalaga yung salitang manatili. Kasi sa buhay po ng tao, napakahalaga na nananatili po tayo sa Diyos. Dahil sinabi nga po ng Bible na ating binabasang talata mula kanina, sa John 15 verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Sabi po ng Panginoon, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi nagbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, napakahalaga na yung salitang pananatili sa ating Panginoon. Dahil sabi nga natin, ang Panginoon ang pinagmumulan ng lahat ng bagay sa ating mga buhay. So dito, nagbigay po siya ng isang magandang halimbawa, yung pong puno ng ubas. Sino na po dito yung nakakita ng puno ng ubas? Palagay ko madami na, di ba? Minsan sa mga sa Facebook, yung pong talagang actual, nakakita na po ng puno ng ubas. Yung po mga namasyal po doon sa lugar po ng La Union, kasi may taaniman po ng ubas. So, yung ubas ay po siya, gumagapang po siya, may mga sanga po siya talaga. At mula po doon, sabi nga, makikita natin yung ubas ay napakasarap po na kainin, di ba? Kasi masustansya po siya sa katawan po ng tao. Dito po ay napakahalagang sa buhay po ng isang tao. Subalit, ipinakita dito ng Panginoon yung kahalagahan ng pananatili ng isang sanga at ng isang puno. At kung babalikan natin yung kwento ng Bible, sa kalagayan po natin ngayon, pwede po natin ihambing sa isang sa mga nagtatanim po ng ampalaya. Kasi nakabalag din po yung ubas eh. Tama po ba yun? Binabalagan din po siya. Mula po doon, namumunga po siya. Kaya lang, pagkakaiba po ng ubas, saka po ng ampalaya, yung ubas po ay kumpol. Yung ampalaya ay isa lang. Pero ganun po yung kanilang pagkakahambing. At nakita natin doon sa mga nag-aalaga po ng mga ampalaya, sinusubakan po nila yan. Tama po ba yun? Inaalis po yung mga sanga na hindi po magbubunga upang yung mga sanga na pwede magbunga ay lalong magbunga. At hindi lamang po yung bunga kung minsan yung tinatanggal, pati yung mga dahon. Yung mga medyo naninilaw na dahon po ng mga ampalaya, tinatanggal. Para yung ampalaya ay magbunga. Ganon din po pala yung mga
ubas. Binabawasan po ng sanga at tinatanggalan po ng dahon upang mapanatili po yung malusog na sanga at mapanatili po yung salitang pamumunga. Sa buhay po natin, ito po yung unang nakita ko na mahalaga sa buhay po ng tao. Yung po bang sabi dito yung may mga bagay na maalis sa buhay natin na hindi naman kapakipakinabang sa buhay natin bilang isang mananampalataya po ng Diyos upang lalo pa po tayong bilang sanga lumusog at lalo pang magbunga. Amen. Sabi dito, ulitin ko lang po sa 15 para patuloy nating makuha. Sabi dito sa 15:1, ako ang tunay na puno ng ubas. Ang nagsasalita po dito, walang iba kundi yung Panginoong Hesus. At sabi po dito, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Alam niyo po, sa nag-aalaga po ng ampalaya, napakahalaga po nung nag-aalaga. Amen. Kasi kapag magaling po yung nag-aalaga ng ampalaya, tiyak, malalaki po at magaganda yung bunga. Ganon din po sa ubas, di ba? Napakahalaga po ng nag-aalaga. At dito, sinabi ng Biblia, wala pong problema po doon sa puno. Kasi ang sabi po dito, ang puno, walang iba kundi si Jesus, di ba? At ang nag-aalaga, walang iba kundi yung Diyos Ama. At tayo po mga mananampalataya, tayo po yung mga sanga. So, doon sa puno at sanga, wala na pong problema. Tiyak, sigurado na yung sanga magiging malusog. At ang ginagawa po ng tagapag-alaga, sabi niya sa verse 2, inaalis niya ang bawat sanga hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinisan ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So, napakaganda na ipinapakita dito ng Bible. Pinuputulan, nililinisan ang bawat sangang nagbubunga. So, alam niyo po, sa buhay natin, mapalad po tayo at magpasalamat po tayo kapag po tayo ay itinutuwid po ng Diyos. Amen! Kapag po tayo ay nasasaktan kung minsan, kasi bahagi po yon na pinuputulan tayo ng mga bagay na dapat mawala sa buhay natin at nililinis ng Diyos yung bawat mga bagay na hindi po makakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung minsan may mga napapakinggan tayo, mga kapatid, iwasan na natin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kasi alam naman natin na hindi makakabuti ito. At kung minsan, ginagamit po ng Diyos yung mga doktor, di ba? Sabi po, lalo na po sa mga nagpapagamot, ay tatay, huwag na po kayong iinom. Tatay, huwag na po kayong magsisigarilyo kasi masama po sa inyong physical na katawan. Amen. Hindi na po, kasi sa Bible, pag po yung Bible yung binasa ninyo, sabi ng Bible, kapag giniba mo yung templo ng Diyos, ikigiba kayo ng Diyos. Ibig sabihin, kapag hindi mo yung minahal yung katawan mo, pagdating ng panahon, magkakasakit ka. Ginagamit na po ng Diyos yung mga doktor. Kumisan, para maputulan po tayo, malinis po tayo, upang maging malusog yung ating mga sanga, bilang mga sanga, o yung ating mga physical na katawan. Amen! O kaya po yung pamumuhay natin. Kung minsan, pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na mamuhay po tayo ng may kalinisan at may katapatan upang ang Diyos ay patuloy na magpala pa sa buhay ng bawat isa po sa atin. So napakahalaga na makita natin yung ginagawa ng Diyos upang mula doon maging malusog tayo, upang mula po doon patuloy na pagpalain pa tayo ng Diyos. Sabi nga dito, ulitin ko lang, inaalis niya yung bawat sanga hindi nagbubunga at sabi po dito yung gusto kong makita natin dito at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So ang gusto ng Diyos, pinagpapala ka na ngayon, gusto ng Diyos lalo ka pang pagpalain. Ang kinakailangan lang, putulin yung mga bagay na hindi po makakabuti sa buhay mo. Linisin yung mga bagay na dapat linisin na hindi makakabuti sa iyong pamumuhay. Amen!
Kasi hindi po tayo talaga magiging buhay na patotoo o yung buhay natin ay hindi po natin pinapalinis sa Diyos. Yung mga bagay na hindi tama, sabi nga mabuti at hindi kalugod-lugod sa Diyos, hindi po siya nawawala sa ating po mga pamumuhay. Kaya sa buhay po natin, napakahalaga na makita natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao. Upang mula doon, ano man po yung sitwasyon na nagaganap sa buhay mo, mananatili ka pa rin sa Panginoon. Amen! Kung minsan kasi kapag hindi mo ito naintindihan, umaalis po tayo bilang tao sa Diyos. Kala natin, hindi tayo mahal ng Diyos kasi hindi natin alam, pinuputulan ka lang pala ng Diyos. Nililinis ka lang pala ng Diyos sa mga ganong sitwasyon upang lalo ka pang magbunga. Amen! Okay, magsimula na po tayo sa point number 1. Sabi dito, manatili sa Panginoong Jesus. Naniniwala po tayo na napakalaga na tayo po ay manatili sa ating Panginoong Jesus. Ano man po yung sitwasyon ng buhay natin. Agad po na binasa natin, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. So, napakahalaga na mailagay sa puso natin na ang pinagmumula ng lahat ng bagay, walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus. Amen! Huwag tayong lalayo sa Panginoon. Ano man po yung sitwasyon? Ay yung puno ng ubas o yung puno po ng, sabihin natin kanina, ang palaya. Pag po ba mainit yung sanga, umaalis doon sa puno? Hindi naman, di ba? Pag po ba umuulan yung sanga, umaalis doon sa puno ng ang palaya? Hindi naman, nakadikit pa rin. Ang point ko po dito ganito. Sa buhay po ng tao, may panahon po na mainit. May panahon po na tag-ulan. May panahon po na may bagyo. May panahon po na mahangin. Ano pa? Lahat ng kalamidad, dinadaanan po yan ng puno, saka po ng sanga. At ang mahalaga po doon, yung sanga, nananatili po siya doon sa puno upang wag po siyang mamatay. Amen! Ganon din po yung buhay ng tao. Hindi natin pwedeng iwasan yung problema, yung pagsubok, yung pagkakasakit, kalamidad, o anumang sitwasyon ng buhay. Kasi bahagi po ng buhay natin yun eh. Ang mahalaga lang sa buhay natin, tayo po yung nananatili sa ating Panginoong Jesus. Amen! Amen! Kasi kung tayo hihiwalay sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Madaming mga tao na kung minsan ito yung ginagawa po nila. Kaya ano po yung nagaganap sa kanilang buhay? Napapahamak. Kasi ang pananaw ng iba, kapag mananampalataya ka na ng Diyos, wala ka nang dadaan ng gano'n. Hindi. Bahagi po ito ng buhay. Ang mahalaga lang po doon, may Diyos ka na kinakapitan at tutulong at magbibigay sa iyo ng tagumpay. Amen! Sa aklat ng Mark chapter 13, sabi po dito, Mark 13. Sabi niya, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit, ang manatiling matatag, sabi dito, hanggang sa wakas ang siyang maniligtas. Hindi po sinabi sa inyo ng Diyos at sinabi sa akin ng Diyos na wala po talagang pag-uusig. Si Jesus nga inuusig po siya, kinapukutan po siya. Ano ba? Pinagwikaan po siya ng mga pangit na salita. Ano ba? Ginawa po siya ng masama hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Kaya ang maganda doon, na natili po siya sa Diyos Ama na nagsugo sa kanya dito sa ibabaw ng lupa. Amen! So, ganoon din daw po yung buhay natin. Sabi dito ng talata, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. So, tayo nga po, napakapalad po natin. Wala pong ganitong kwento.
Pero sa mga mananampalataya noong unang panahon, talagang matindi yung kanilang pag-uusig. Ginaputan po sila dahil sa pagsunod nila sa ating Panginoon. Ngunit, sabi dito, ang manatiling matatag. Ito po yung sinasabi ko, manatiling matatag. Amen! Kung bakit sinabing matatag, may yun talagang sink. Sabi nga, kagaya po ng halimbawa natin, nandyan po talaga yung init na dinadanas po ng sanga, ulan, bagyo, kalamidad, kumisan, yung mga pagkakasakit ng mga halaman, di ba? Kaya ginagawa po ng nag-aalaga, ini-spray po talaga. Part po yun ng buhay po ng tao. Kaya kumisa, bilang tao, kumisa, nagkakasakit din po tayo. Bahagi ng buhay natin yun. Kasi nandito po yung physical na katawan po natin. Ang mahalaga lamang po doon, nananatili po tayo sa Diyos na nagbibigay at magbibigay ng lahat ng bagay. Amen! Sabi niya dito, ngunit ang manatiling matatag hanggang kailan? Wakas! Hindi po sinabing lang, isang buwan lang, isang taon, o 5 taon. Ay, ayoko na. Total, nakaka-10 taon na akong naglilingkod sa Panginoon. Pahinga muna. Ganun po ba yung sinabi ng Bible? Hindi, ang sabi niya dito, ngunit ang manatiling matatag hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, ang point po natin dito, yung manatili matatag hanggang wakas. Yung po bang hanggang sa kuhanin po tayo ng Diyos? Tayo po yung nananatili, matatag, na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi po yung konting problema lang, konting pagsubok lang, konti-konti lang. No, nawawala po yung ating pananatili. At yung mga mananampalataya ng Diyos na matatag, positibo po sila. Di ba si Apostol Santiago, sabi niya, mag-alala kapag dumadanas ka ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyo, pagkatapos ng pagsubok, lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Hindi naman sinabing 5 buwan. Kundi ang sabi po ni Apostol Santiago, hanggang wakas. O si Apostol Pedro, sabi niya, ang pananampalataya natin ay nahalintulad sa pamamagitan ng ginto. Talagang dinadalisay po yan hanggang talagang lumitaw yung pagiging dalisay na pananampalataya. So, proseso po talaga na manatili tayong matatag hanggang wakas. Upang tayo po ay maging ganap sa paningin po ng Diyos. Yung buhay po natin ngayon, nasa pa po tayo, proseso pa rin. Kaya ang maganda mong gawin at ang maganda mong gawin, manatili po tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen! Ano man po yung sitwasyon, ano man po yung binadaanan mo at dadaanan mo, manatili lamang po tayo sa Panginoon. At kung nabibigatan ka, isang bagay po yun, napakaganda, na paanyaya po ng Panginoon, na sabi niya, halika kayo sa akin kayong lahat, o maganda sabihin sa ibang salin, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nangabibigatan sa inyong mga pasanin at bibigyan ko kayo ng pangpahingahan. Kung di mo na kaya, Lord, binibigay ko itong lahat sa iyo. Tulungan mo ito ako. So, ang God, sabi nga ng Biblia, 2 kamay po siya na handang tumulong, magbigay ng kalakasan upang mapagtagumpayan po natin yung lahat ng bagay. Kaya, ang dapat lang natin gawin, manatili tayo sa Panginoon. Dahil siya din po yung nagsabi na nagpasimula at tatapos ng ating pananampalataya. Di ba? Sabi niya po doon ay, look unto Jesus. Tumingin ka kay Jesus na nagpasimula at tatapos ng iyong pananampalataya. Amen! Para manatili tayong matatag. Huwag po kayo titingin sa akin. Pag po tumingin kayo sa akin, ba si Pastor? Dumaplis. Dadapis din kayo. Ganun po ba? Huwag nyo titignan yung katabi nyo. Baka nakapagsalita ng bigla kayong tumagilid. Nawala kayo sa alignment. So,
Alam niyo po, wala pong perfectong tao. Wala pong perfectong mananampalataya ng Diyos. Walang perfectong church. Ang perfecto lang po, walang iba kundi si Jesus. Amen! Kaya sa Kanya po tayo tumingin upang tayo po'y manatiling matatag. Kasi siya po yung nagsimula at tatapos ng ating pananampalataya. Pangalawa, mabilis po tayo. Okay. Manatili sa Kanyang salita. Masabi po dito ang Jesus sa verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon sa inyo. So, napakahalaga na manatili po yung salita ng Diyos sa ating mga puso. Kasi ito po yung ating pagkain ng ating buhay bilang isang mananampalataya ng Diyos. Sabi po sa aklat po ng Mark chapter 13, 31, yung kanina, Mark 13:13, ngayon Mark 13:31. Maganda yung mga talata. Lilipas, sabi niya, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailan paman. Kaya dapat doon tayo, nakapokus. Una sa Panginoon, na talagang mananatili. Pangalawa, yung salita ng Diyos, yung po yung mananatili. Sapagkat sabi niya, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailan paman. Kaya dapat manghawakan po tayo sa salita ng Diyos. Amen. Kasi tama yung salita ng Diyos. Ito po yung eksakto at ito po yung ating pagkain ng ating buhay, pananampalataya. Ito po yung magbibigay sa iyo ng kabusugan, kalusugan, kalakasan ng iyong buhay spiritual. Kaya kung lagi tayo nakikinig, lagi tayo nagbabasa o nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, tayo po yung mananatiling matibay, matatag sa buhay, pananampalataya. At si Moises, sabi niya nga po sa aklat ng Bilang, kapag sinabi ng Diyos, kanyang ginagawa. Kapag ipinangako ng Diyos, ito po'y kanyang tinutupad. Amen. Kasi mananatili magpakailan pa man eh. Hindi po kagaya po ng salita ng tao. Tayo po mga tao, kung minsan, yung salita natin, totoo, kung minsan, medyo hindi. Paano po ba yun? Sige, susunod ako. Yung po ba ganun? Kailan ka susunod? Yung po ba ganun? Ay, right, sige, sa Sunday attend ka. Oo, susunod ako. Hindi mo alam kung kailan Sunday. Kung March pa o next year. December. Yung pagsunod niya pala, hindi alam kung kailan. Yung po ba ganun mga salita ng tao? Sabi niya, oo, pupunta ako. Hindi na pala pupunta. Yun po yung mga salita ng tao. Ay, paalis na ako. Naliligo pala pala. On the way. Madaming mga salita po yung tao na hindi natin pwede talagang panghawakan 100%. Pero yung salita ng Diyos, pwede. 100%. Amen! Na kapag sinabi niya, ginagawa niya. Kapag pinangako niya, tinutupad niya. Kaya mahalaga, manghawakan po tayo sa salita po ng Diyos. Sa buhay po na to, ito po yung pinakamatibay natin pwedeng kapitan. At alam niyo po, kapag po kayo ay dumating sa mga sitwasyon na nagigipit po kayo, ibalik po natin sa Diyos yung kanyang mga salita. Sabihin po natin, Lord, di ba sinabi mo na kung mananampalataya po kami, pag-agalingin mo ako. Lord, di ba pangako po na kapag humingi kami, kami ay yung bibigyan. Yung po bang gano'n? Ibinabalik natin sa Diyos yung kanyang mga salita. Kasi totoo yung salita ng Diyos. At ano pa? Sinabi po ng Bible na hindi babalik yung salita ng Diyos na wala pong dalang pagpapala. May kalakip na biyaya, may kalakip na pagpapala. Bagamat kung minsan may mga pagkakataon yung pagtugon ng Diyos sa ating pong mga buhay ay medyo mabilisan, may mga medyo nagtatagal at talagang hindi niya tinutugon. Kasi alam niya yung mga bagay na mabuti at makakabuti sa buhay ng bawat isa po
sa atin. Amen. Yung mga mananampalataya na nabuhay noong unang panahon, pansinin natin, bakit sila naging matibay? Bakit sila naging matatag? Kasi pinangahawakan po nila yung sinabi ng Diyos, kanyang mga salita. At hanggang ngayon, sa ating kapanahunan, ito po yung pwede nating maging matibay na kapitan at sabi nga, sandigan ng ating pong mga buhay, yung salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, ito po yung nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa na mananampalataya po ng ating Panginoon. Kaya kapag may problema ka, kapag pinagbubulay-bulay mo yung salita ng Diyos, lumalakas ka, tumitibay ka, tumatatag ka. At lalo na kapag dumarating ka sa punto na last 2 minutes, doon mo pwede talagang sabihin na, Lord, alam ko, hindi mo ako iiwanan, hindi mo ako pababayaan man, dahil pangako mo yan sa iyong mga salita. Alam nyo, mula doon makikita natin yung biyaya ng Diyos. Bagamat kung minsan, ito po yung tao, na nakikita ko po na kwento ng buhay ng tao, madaling makalimot. Nakalimutan niya nung nagdaang palang buwan, tinugon siya ng Diyos sa kanyang panalangin. Ay pinagkaloob ng Diyos yung kanyang pangailangan. Tapos dumating na naman ito ganito. Ito na naman yung problema. Nag-aalala na naman po siya. Nakalimutan niya yung kabutihan ng Diyos nung nagdaan. Alam niyo po, napakaganda na sa puso natin, sa buhay natin, lagi po natin aalalahanin yung kabutihan ng Diyos. Para hindi po tayo laging nag-aalala. Hindi po tayo nababalisa. Amen. Dahil sabi nga ng Biblia, si Jesus, hindi siya nagbabago. Siya po yung Diyos noon, ngayon, at magpakailan paman. Amen! Kaya lang tayo, kung minsan yung pananampalataya natin, may time na umaangat. May time na bumababa. Eh yung Diyos, hindi po siya nagbabago. Dapat ganoon din po yung ating mga kaisipan, ganoon din po yung ating maging pananaw, ganoon din po yung ating pananaw. Para mabuhay po tayo ng mapayapa. Lalo, sabi po nila, problema po ngayon, walang tubig. Sa totoo lang po talaga, nag-aaway po yung mga tao sa patubigan. Bakit ka makikipag-away? Diba? Kung naniniwala ka na may Diyos na kaya mag-supply ng tubig. Amen. Doon nga po mga nagdaang panahon, nag-El Niño. Sa biyaya ng Diyos, nakaraos po tayo. Nag-COVID, nakaraos po tayo. Eh ngayon, wala naman pong ganong El Niño, wala naman pong COVID. Bakit ka mag-aalala? Amen! Amen! Kung paano tayo ingatan ng Diyos noon, kahit po tayo ingatan ngayon, pangawakan lamang po natin yung kanyang salita, yung kanyang pangako. Amen! Amen! Kasi, yun po yung Diyos, at ang lupa, ngunit kahit isang pudlit, tuldok ng kanyang salita, hindi siya mawawala ng isa. Okay, tuloy pa po tayo. So, una, napakahalaga na manatili ka kay Jesus, manatili ka sa kanyang mga salita upang ikaw ay magbunga. Amen! Yun po kasi sinasabi ng Bible na magbunga tayo. Okay. Kasi ang topic po natin ay manatili at magbunga. Next slide po tayo. Yung magbunga. Letter C, magbunga. Sabi niya, nais po ng Diyos na tayo po ay magbunga. At kagaya po ng binanggit kanina sa verse 2, upang ikaw ay magbunga, kinakailangan alisin yung mga bagay na dapat alisin. Mawala yung dapat mawala sa buhay po natin. Sa verse 2, inaalis niya ang bawat tiyaga, hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinisan ang bawat tiyagang nagbubunga upang magbunga pa ng sagana. Alam niyo po kung minsan, kung bakit hindi pa po tayo nagbubunga po ng sagana, may mga bagay po na dapat pang maalis sa buhay natin bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Kasi sabi niya dyan, inaalis niya ang bawat tiyagang hindi nagbubunga at, ito po yung tingnan po natin, at kanya namang pinuputulan at nililinisan ang bawat tiyagang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So ano po ba yung mga pwede nating nakikita sa buhay natin na pwede dapat alisin pa?
at putulin upang lalo pa tayong magbunga. So tayo po yung nakakaalam dyan. Ano po ba yung mga bagay na ginagawa mo na hindi pa kalugod-lugod sa Diyos upang patuloy tayong pagpalain pa ng Diyos? Halimbawa, sa mga bagay na lang na pagkakatiwala. Ang mapagkakatiwala sa maliit na bagay, lalong pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kung bakit kaya hindi ako pinagpapala kasi hindi pa ako nagiging mabuting katiwala. Ganun po ba? So, sabi ko nga, tayo po yung nakakaalam yan. O yung buhay ko kaya, yung pamumuhay ko, ano na kaya? Mas maganda kaya ngayon kaysa dati. Yung po bang ganon? Kasi kapag nakikita ng Diyos yung pamumuhay natin na nagiging tama, nagiging maayos at kalugod-lugod sa Diyos, lalo pa tayong magbubunga pa ng sagana. Amen? Sabi nga po ni Jeremias, sabi niya, ako ang Panginoon ang nakasisiyasat sa puso at isip ng tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang ginagawa at ginagantimpalaan ayon sa kanyang pamumuhay. So, kumusta po yung ating ginagawa? Kumusta po yung ating pamumuhay? Tama po ba? Kaligod-lugod sa Diyos? At sabi nga niya doon, aking ginagantimpalaan. Okay, basahin po natin para hindi po siya naka-slide po dyan. Sa Jeremiah 17 verse 10. Then po, kung di po nagkakamali. Okay, basahin ko po para makuha lang additional word po to na gusto ko pong makita natin sa buhay natin para patuloy na magbunga po tayo ng sagana. Sa Jeremiah 17 verse 9 to 10. Then, kung di po nagkakamali. Okay, basahin ko lang po. Ang sabi po dyan ni Jeremias sa Jeremias 17 na kung paano po yung Panginoon ay tumitingin sa puso at isip ng bawat isa po sa atin. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito ay mandaraya at walang katulad, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng tao. Sabi niya dito, ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Yung ginagawa mo, yung pamumuhay mo, ang sabi ng Bible, ito po ay ginagantimpalaan ng Diyos. Kaya napakalaga, may maputol po dyan, may malinis po dyan. Para yung biyaya, yung pagkapala, ay patuloy na dumaloy sa buhay natin. Yung po bang pamumuhay natin, kumusta na? Yung ating po bang ginagawa, kumusta na? Baka may mga bagay na dapat malinis, may mga bagay na putulin, upang yung biyaya ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen! Kasi gusto ng Diyos pagpalain po tayo eh. Kasi wala, sabi ko nga po sa inyo kanina, sa isang nag-aalaga, kinakailangan magaling po yung nag-aalaga. Eh sa buhay po natin, ang nag-aalaga yung Diyos Ama. Gusto niya na magbunga tayo ng sagana. Ang kinakailangan lang, may alisin, may putulin, upang lalo tayong magbunga pa ng sagana. Amen! Amen. Yung doon po sa ating pamumuhay, doon po sa ating ginagawa. So, madami kasing mga tao ngayon sa ating kapalahunan, na-share ko nga po nung minsan, yung po bang pamumuhay na medyo tama at mali. Paano po ba yung tama at mali? Yung po ba may konting daya? Eh, alam niyo po, hindi po tayo yayaman po doon. Hindi po tayo nasagana po doon. Hindi po tayo lubos ang pagpapalain po doon. Tayo po, ang ginagamit po natin yung ating sariling sistema. Kasi yun po yung sistema po talaga ng mundo eh. Pag po sinabing sistema po ng mundo, konting tama, konting mali. Pero kapag ang sistema ng Diyos, kapag po tama, tama. Kapag po mali, mali. Amen! Kapag tayo po ay lumakad po ng tama,
nakatitiyak ka na ikaw ay gagantimpalaan ng Diyos. Kasi iba po yung way ng God, iba po yung way ng mundo. Sa mundo po kasi madaming para masenso ka, manloko ka ng tao. Mang-scam ka ng tao, para madali kang lima. Pero sa Diyos, iba. Mamuhay ka ng tama, mabuti, at nakalulugod sa Diyos, tiyak 100%. Gagantimpalaan ka ng Diyos. Amen? Lalo na po doon sa mga namamasukan sa kumpanya. Pag po kayo naging mabuting empleyado, pagdating ng December, ano ibibigay sa inyo? Bonus. Pag hindi kayo naging mabuting empleyado, ano magaganap sa inyo pag December? Layoff. So doon pa lang makikita natin, dito sa mundo, pinagpapala yung mga taong gumagawa ng tama at mabuti. Amen. Mas lalo na po sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga ng Bible, tingnan po natin, iba po kasi yung sistema po ng Diyos eh. Sino ang nakakaunawa sa puso ng tao, ito ay mandaraya at walang katulad, wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng tao. Ang Diyos, nasa isip mo pa lang, nasa puso mo pa lang, alam na po ng Diyos kung tama o mali yung motibo mo sa iyong ginagawa. Kaya maganda, maging tama, maging maayos yung motibo ng ating puso, ng ating buhay, sa gagawin po natin sa lahat ng bagay upang mula doon, magbunga pa po tayo ng sagana. Amen! Yumaman ang buhay ng bawat isa. Amen! Kung sa maliit na bagay, hindi ka mapagkatiwalaan ng Diyos, paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay? Mas mahalaga po sa Diyos yung ating kaluluwa. Gusto ko po itong bigyan din. Mahalaga sa Diyos yung kaluluwa mo kaysa kayamanan. Amen! Kasi sabi po ni Jesus, makamtan mo man yung yaman ng buong mundo, kung mapahamak naman yung kaluluwa mo, wala po itong kabuluhan. Kaya tayo po ay, sabi nga, nililinisan ng Diyos, pinuputulan ng Diyos upang maging tama, maging maayos yung buhay natin, upang mula doon, patuloy pa tayong pagpalain pa ng Diyos. Huwag po tayong, sabi ko nga, makontento kung yung kalagayan mo ay, sabi ko nga, hindi pa masyadong saganang-sagana. May pagsagana pa dyan. Kapag inayos mo pa yung buhay mo sa Diyos, mas lalo pang sasagana yung buhay natin. Amen! Meron po bang Diyos na, meron po bang magulang na mayaman tapos gusto mo yung anak mo naghihirap? Wala. Kaya mo lang hindi mapagkatiwalaan yung kayamanan sa iyong anak kasi hindi pa siya tiwala. Tama po ba? Tama po ba yung kwentuhan doon sa mga gawin namin? Sabi daw po nung isang magsasaka, gusto ko na ikang ibenta itong bukid ko. Sabi na, kasi pagka naiwanan ko ito sa mga anak ko, piyak, ibebenta nila. Kasi baka ubusin lang yung doon sa hindi magandang hindi magandang paraan. Kasi nakikita ng magulang yung ginagawa ng kanyang anak, kaya ayaw niyang ipamana yung bukid na kanyang mamanahin. Kasi alam nung magulang na lulustay lang sa masamang paraan. Ganon din po yung Diyos. Alam po niya kung tayo po ay mabuti na pong katiwala upang tayo po'y pagkatiwalaan pa ng maraming bagay. Amen? Bawa, nag-prefer ka ng tricycle. Baka pagka nagka-tricycle ka, makakalayo ka. O kaya, pagyayabang mo lang doon sa kapitbahay mo, uy, may bago akong tricycle O bang hindi ka naging mabuting katiwala, hindi ka maging mabuting katiwala, kaya hindi pa ibinibigay sa'yo ng Diyos. O kaya, nag-prefer ka ng 4 wheels. Ako nga, nag-prefer po ng 4 wheels. Kaya lang, sabi ko, Lord, iayos mo yung puso ko. Baka nagkaroon na po ako ng sasakyan, iba yung aking mindset. Baka dumating yung panahon, maging problema ko pa ito. So, maganda, yung po bang may ayos yung puso mo, yung isip mo, para pag dumating yung biyaya sa iyo ng Diyos, talagang nandun po yung magiging pakinabang at magiging pagpapala po ito sa kaharian po ng Diyos. Amen! Kasi plano ng Diyos na tayo po ay magbunga pa ng sagana. At sa verse
Sumunod po na talata, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. So lagi nating tatandaan, kung tayo hiwalay sa Diyos, wala po tayong magagawa. At sabi nga, yung nananatili sa Panginoon, siya daw po yung magbubunga ng sagana. So sa buhay po natin, manatili po tayo sa Panginoon. Kung tayo po yung lamang magbunga. Sabi ko nga, sa buhay spiritual, ito po yung lagi ko pong tinitingnan. Alam niyo po, wala pong Superman na mananampalatay ng Diyos. Kahit po pastor, wala pong Superman. Para maging Superman ka sa buhay pananampalataya, huwag kang a-absent. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang a-absent. Kasi yun po yung pagkain natin eh. Alam niyo po, spiritually, kapag ikaw ay hindi nakakadalo sa gawain ng Diyos, kagaya po ng isang puno o sanga na hindi nakakasipsip ng pagkain, mangunguluntoy ka. Tama mo ba? Maninilaw ka. Nakakita na ba kayo ng dahon na at saka naninilaw? Kasi wala na po siyang sustansya. Ganon din po yung buhay pananampalataya. Kahit matagal ka ng mananampalataya ng Diyos, kapag lagi kang uma-absent, ako'y naniniwala, ay napakalakas po ng hila po ng mundo. Hihilahin ka ng mundo sa ating kapanahunan ngayon. Kaya napakalaga yung every Sunday na dyan po tayo sa gawain ng Diyos. Kung may gawain po tayo ng Friday, dumalo po tayo ng gawain ng Diyos. Kung may Don Watts po tayo tuwing Saturday, kung may pagkakataon tayo, dumalo tayo sa gawain ng Diyos. Bakit? Doon po tayo pinalalakas, doon po tayo pinalalago, upang lalo po tayo magbunga pa ng sagana. Spiritually, materially, pagpapalain po tayo ng Diyos. Kaya si Paul, ang sabi niya, magpakasipag ka sa gawain sa Panginoon. Yamang inyong nalalaman na lahat ng inyong ginagawa, hindi ito nawawala ng kabuluhan. Bakit hindi nawawala ng kabuluhan? Kasi patuloy kang pagpapalain ng Diyos, spiritually, physically, financially, i-bless ka ng Panginoon. Amen! Sa aklat po ng Galatia chapter 5, ito po yung mga bunga ng mga tao na talagang nananatili at talagang namumuhay sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po dyan, sa Galatia chapter 5 verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga at kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So, nung tayo po kasi tumanggap sa Panginoon, tumanggap po tayo ng banal na Espiritu. At bilang tumanggap ng banal na Espiritu, sabi ng Bible, subalit ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig. Dapat makita po ito. Yung pag-ibig, yung kagalakan, yung kapayapaan, yung pagtitiyaga, yung kabaitan, yung kabutihan, yung katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kumbaga sa isang buwig na saging. Nakakita na po tayo lahat siguro ng buwig na saging. Hindi naman po siya lahat sabay-sabay na nahihinog. Diba? May mga unang nahihinog. Hanggang sa dumating po yung panahon, ito pong lahat ay maging hinog. Tama? So, nawa, ganun din po yung buhay natin. Yung bunga ng banal na Espiritu ay mahinog lahat sa ating po mga pamumuhay. Kung dati, yung pag-ibig mo, sabihin natin 50%, ngayon, 80% na. Kung dati yung kagalakan mo ay nagagala ka lang kapag may mga biyaya, kapag may pagsubok, hindi ka na nagagala. Eh ngayon, hindi na. May biyaya, walang biyaya, nagagala ka na. Yung po bang ganon? Ano pa? Yung kapayapaan. Yung po bang kahit payapa yung mundo, payapa ka, kahit magulo yung mundo, payapa ka na. Yung po bang ganon? Nahinog na sa buhay mo. Yung pagtitiyaga. Dati mainipin ka, ngayon matyaga ka na. Yung po bang ganon? Amen? Yung nahihinog, kabaitan. Dati
medyo mabait ka lang. Ay, mabait ka na talaga. Amen. Kahit tulog. O yung ano ba? Kabutihan. Yung bang paggawa natin ng mabuti. Dati medyo masungit ka, ngayon hindi ka na. Nandun na yung kabutihan mo. Amen. Nagbibigay ka na. Ano ba? Yung katapatan. Dati, ang katapatan ko lang ay 80%. Ngayon, 100% na. Dahil nahinog na. Ano ba? Kahinahunan. Hindi yung matagal talaga bago mahinog. Yung kahinahunan. Nawawalan ka ng pasensya. At lalo na po yung pagpipigil sa, kaya po panghuli talaga eh, matagal bago mahinog. Yung pagpipigil. Lalo na kapag walang pera. Di mapigilan yung bibig. Naubusan ng bigas. Naubusan ng baon. Nawawala yung pagpipigil, umiinit yung ulo. Di ba? So, mahalaga daw po, paano yan? Mahinog. Lalo na may mga dumating na problema, pagsubok sa buhay, nawawalan tayo ng pagpipigil. So, dapat daw po ay, maano po yan, mahinog sa buhay natin. Amen! Kasi bunga po yun. Sa aklat po ng Thessalonian, 1:2, sabi dito, inaalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya. Yung po salita ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya. Ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. So sabi nga, nandun po yung pagtitiyaga, nandun yung pagpapagal, nandun po yung pag-ibig, nandun po yung pagtitiis, nandun po yung pag-asa sa buhay bilang isang mananampalataya po ng Diyos. At verse 6, sabi dito sa 1 John 15:6, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itatapon at matutuyo. Ang ganong mga sanga ay titipunin, iahagis sa apoy at masusunog. Kaya kung di naman po tayo mananatili talaga sa Panginoon, kagaya ng sanga, sabi dito, ay itatapon at natutuyo. Ang gayong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. So, sa buhay po natin, huwag po tayong umalis sa Panginoon. Amen? Manatili ka sa Panginoon, manatili ka sa kanyang mga salita upang lalo kang magbunga. At huwag tayong gumaya doon sa sanga na umaalis sa puno at ito po ay matutuyo. Wala pa akong nakita na mananampalataya na lumayo sa Panginoon at sa kanyang gawain na nanatiling masigla. Ang magaganap sa iyo, matutuyo ka talaga. Kasi literally, yun po yung nagaganap. Maging sa buhay spiritual. Kahit na sabihin natin na matagal ka ng mananampalataya, kapag humiwalay ka sa Panginoon at sa kanyang mga salita at sa kanyang gawain, matutuyo po tayo. Kaya nasulat po yung mga talata na yan upang maging gabay at paalala sa buhay po ng bawat isa po sa atin. And last, sabi niya, bunga ng panalangin. Gusto ko tingnan natin ito. Sabi niya, the third day, kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. So alam niyo po ba, may bunga po yung panalangin natin kung tayo po ay mananatili sa Panginoon at mananatili po sa kanyang mga salita. Walang imposible sa Diyos. Sabi nga, makikita mo yung bunga po ng panalangin mo. Na Lord, salamat dahil hindi talaga nasasayang yung ginagawa kong paglilingkod sa iyo. Hindi talaga nasasayang yung ginagawa kong pagsunod sa iyo. Kasi mula doon makikita mo yung mga panalangin mo, pinutugon po ng Diyos. At sabi nga ng Bible ng Diyos ay napakabuting Diyos. Kung tayo daw po mga magulang nagmamahal sa ating pong mga anak, mas higit daw po na nagmamahal ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At binanggit din po ni Apostol Pablo, kung naibigay ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak, kaya din niyang ibigay yung lahat ng ating mga
pangangailangan. Kaya kung mananatili ka sa Panginoon, mananatili yung mga salita ng Panginoon sa iyong buhay, walang imposible sa Panginoon. Tutugunin po niya yung ating mga panalangin. Amen! And last verse, dito na po tayo magwawakas. So, sabi niya sa John 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hiniya ko kayo upang kayo ay humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. So sabi dito ng Panginoon, pinili po niya tayo ng Panginoon. Pinili ka ng Panginoon, pinili po tayo ng Panginoon upang tayo daw po ay humayo at magbunga pa. Amen! Sabi nga, hindi lang tayo magbunga ng mga bagay na material, kundi gusto ng Diyos, magbunga pa tayo ng mga kaluluwa sa paanan po ng Diyos. Amen! Sabi ko nga, patuloy nating nasain na makapagdala pa tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Ikaw, sabi ko nga, lalo na kung yung pamilya po natin, hindi pa mananampalataya ng Diyos, nais po ng Diyos na maging bunga po natin sila sa pananampalataya. At alam niyo po, isang kaluluwa na may babalik natin sa paningin ng Diyos ay libo-libong mga anghel ang nagkakatuwa doon sa langit. Habang may tayo, habang may buhay, mangaluluwa po tayo. Amen? Kasi yung po yung isa po sa mga bunga na gusto ng Diyos, magbunga pa po tayo ng kaluluwa. Kung nandyan po yung asawa mo na hindi pa mananampalataya, maging bunga po natin siya. Amen? Yung kapitbahay mo, kung kinukumbing ka ng Diyos na maging bunga mo siya sa pananampalataya, gawin po natin. Kasi sabi ng Bible, hiniya ko kayo upang kayo ay humayo, mag-share, at magbunga. Ibig sabihin, makapagdala pa ng kaluluwa. Alam niyo po, ang pinaka-layunin ng Diyos, yung mga tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So kung may pagkakataon po tayo, mag-share tayo ng gospel. Kaya sabi ko nga, habang may panahon at pagkakataon, mag-amin po tayo sa Panginoon. Kasi yun po yung pinaka-last sign na inilagay ng Diyos. Sabi nga, at lalaganap ang kanyang mga salita at kung magkagayon, darating ang wakas. Kung gusto natin mabilis na dumating yung Panginoon, pag-amin po tayo sa Panginoon. Yung po bang pag-share tayo ng gospel. Hindi man po siya dito dumadalo o dito man po siya dumano, ang mahalaga nakapag-share po tayo ng salita ng Diyos. Nagawa po natin yung panawagan po sa atin ng Diyos na tayo po yung humayo at magbunga at manatili pa yung ating mga bunga. Sa gayon, sabi dito ng Bible, yung favor, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Nandun po yung favor ng God. Nandun po yung blessing na sabi nga yung kaupahan doon sa ginagawa mong pangangaluluwa, nandun po yung pagtugon ng Diyos sa ating mga pananalangin. Kaya sa buhay po natin, habang nabubuhay tayo, kagaya po ng ating topic, manatili po tayo at magbunga sa Panginoon. Amen!